Ang mga aralin sa video na ito ay una, talasalitaan. Ikalawa, kilalanin natin at alamin kung sino nga ba si Gonzalo K. Flores. Ikatlo, ano-ano ang mga akda ni Gonzalo K. Flores. Dumako na tayo sa unang bahagi ng ating aralin. Alamin natin at unawain ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa aralin. Unang bilang, nakatuon, nakaayos o nakasentro ang pansin, isip o layunin sa isang bagay. Ikalawa, tanyag, kilala, sikat o bantog. Ikatlo, tumatalakay, nagpapaliwanag o naglalahad ng paksa o issue. Ikaapat, sakripisyo, pagbibigay ng isang bagay tulad na lamang ng halimbawa oras, pagod, kaligayahan o buhay para sa kapakanan ng iba o sa isang layunin. Ikalima, maglathala, maglabas o magpalimbag ng akda sa pahayagan, libro o internet upang mabasa ng publiko. Ika-anim, magtaguyod, magsuporta, magtayo o magsikap upang maipagpatuloy ang isang layunin, adhikain o proyekto. Ikapito, bahid, marka, bakas o maliit na tanda ng isang bagay, palatandaan ng emosyon o katangian. Ikawalo, kagitingan, katapangan, kabayanihan at kahandaang ipagtanggol ang bayan o kapwa. Ikasyam, tinig ng bayan, boses o panawagan ng sambayanan, damdamin o opinyon o adhikain ng nakararami. Ikasampu, pagsikat ng araw, bagong pag-asa, simula o pagbabago. Ikalabing-isa, madilim na kalagayan, mahirap, malungkot o mapanganib na sitwasyon, pagsubok, kawalan ng pag-asa o kaguluhan. Ikalabindalawa, walang mukha, taong hindi nakikilala, sumasagisag sa kawalan ng pagkakakilanlan, katahimikan o kawalang lakas sa lipunan. Sa ikalawang bahagi ng ating aralin, kilalanin na natin kung sino nga ba ang may akda na si Gonzalo K. Flores noong panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas. Si Gonzalo K. Flores ay isang kilalang manunulat, makata at guro na naging aktibo noong panahon ng Hapon, taong 1942 hanggang taong 1945 sa Pilipinas. Kadalasang sumusulat siya sa wikang Tagalog at nakatuon ang kanyang mga akda sa mga paksang tulad ng buhay sa lalawigan, nasyonalismo, kabayanihan at pagdurusa ng mga Pilipino sa ilalim ng pananakop. Ilan sa kanyang mga tanyag na akda ay ang Dugo't Bahid na tumatalakay sa sakripisyo ng mga Pilipino sa digmaan. Mga aninong walang mukha na nagpapakita ng pagkawala ng pagkakakilanlan ng mga tao dahil sa pananakop, at sa dilim ng gabi, isang sanaysay tungkol sa pag-asa at pagmamahal sa bayan. Madalas din siyang maglathala ng mga tula sa mga pahayagang Tagalog tulad ng Liwayway at Bulaklak. Malaki ang ambag ni Flores sa panitikan dahil siya ay naging isa sa mga manunulat na nagtaguyod sa paggamit ng wikang Tagalog bilang pagpapahayag ng damdaming makabayan sa kabila ng sensura ng mga Hapones. Sa pamamagitan ng kanyang mga akda, naipakita niya ang katatagan at tapang ng mga Pilipino at nagbigay inspirasyon siya sa mga kabataang manunulat na ipagmalaki ang sariling wika. Ang kanyang estilo ng pagsulat ay nakabatay sa realismo, kung saan inilalarawan niya ang tunay na kalagayan ng lipunan at damdamin ng karaniwang mamamayan. Dahil dito, si Gonzalo K. Flores ay itinuturing na mahalagang haligi ng panitikang Pilipino noong panahon ng Hapon, na nag-iwan ng malaking impluwensya sa pagkakabuo ng makabagong panitikang makabayan sa bansa. Sa huling bahagi ng ating aralin, narito ang nakalap nating tala ng mga akdang pampanitikan na sinulat ni Gonzalo K. Flores na nakilala sa Pilipinas noong panahon ng pananakop ng mga Hapon sa bansa. Unang bilang,
Dugot Bahid. Ang Dugot Bahid ay isang maikling kwentong tumatalakay sa sakripisyo, kabayanihan at pagmamahal sa bayan ng mga Pilipino sa gitna ng kalupitan ng digmaan. Ikinuwento rito ang buhay ng isang karaniwang Pilipinong lalaki na piniling lumaban para sa kalayaan ng kanyang bayan sa kabila ng panganib. Sa gitna ng gutom, takot at karahasan, ipinakita niya ang diwang makabayan at ang tapang na walang kapalit, maging ang pag-aalay ng sariling dugo para sa ikaliligtas ng kapwa. Ang tema sa akdang ito ay kabayanihan at sakripisyo ng mga Pilipino sa panahon ng digmaan, pagmamahal sa bayan at kalayaan, katatagan ng loob sa harap ng pagsubok, pag-asa sa kabila ng karahasan at kamatayan. Ang mga tauhan sa nasabing kwento ay ang mga sumusunod: Andres, Juan, Tomas, isang karaniwang mamamayan na lumaban sa mga Hapon. Sumisimbolo sa katapangan ng Pilipino. Inang Pilipina na sumasagisag naman ng bayan. Umiiyak ngunit matatag sa kabila ng pagkawala ng anak sa digmaan. Mga sundalong Hapon, kumakatawan sa karahasan at pagsasamantala sa panahon ng pananakop. Ang kaisipan sa kwentong ito ay ang kalayaan ay may kabayaran at iyon ay dugo, pawis at sakripisyo ng mga anak ng bayan. Sa kabila ng hirap at pagdurusa, ang tunay na Pilipino ay hindi sumusuko. Patuloy siyang lumalaban para sa dangal at kalayaan ng inang bayan. Ang aral naman na mapupulot sa kwento ay ang tunay na kabayanihan ay hindi nasusukat sa tagumpay sa labanan, kundi sa tapang at kagitingang ialay ang sarili para sa bayan. Ang bawat Pilipino ay may dugot bahid ng sakripisyo sa kasaysayan ng ating kalayaan. Ang estilo naman ng manunulat sa pagsulat nito ay realistiko at makabayan, ginamitan ng mga simbolismo. Halimbawa, ang dugo ay nangangahulugang sakripisyo. Bahid ay nangangahulugang alaala ng digmaan. Malalim ngunit madamdamin ang paggamit ng wikang Tagalog. Layuning gisingin ang damdamin ng mga Pilipino laban sa pananakop. Ang ikalawang akda na sinulat ni Gonzalo K. Flores ay Mga Aninong Walang Mukha. Ang akdang Mga Aninong Walang Mukha ay isang tulang sumasalamin sa pagkawala ng pagkakakilanlan ng mga Pilipino noong panahon ng pananakop. Ipinakita rito ang kalagayan ng mga mamamayan na nabura ang sariling dangal, wika at kultura dahil sa pang-aabuso at propaganda ng mga mananakop. Ang mga anino sa tula ay sumasagisag sa mga Pilipinong nabubuhay sa takot, katahimikan at kawalang pagkakakilanlan, habang ang walang mukha ay simbolo ng pagkawala ng sarili, ang pagkawala ng diwa ng pagiging Pilipino. Ang tema naman sa akdang ito ay pagkakakilanlan ng mga Pilipino sa gitna ng pananakop, kahirapan at pang-aalipin sa panahon ng digmaan. Pagkawala ng dangal, wika at kalayaan, pag-asa sa muling pagkabuhay ng tunay na diwang Pilipino. Ang mensahe at aral naman ng tula ay ang taong nakalimot sa kanyang pagkakakilanlan ay gaya ng aninong naglalakad sa dilim, walang patutunguhan. Dapat nating alalahanin na ang ating dugo, wika at dangal ay hindi kayang burahin ng sinumang mananakop ng bansa. Narito naman ang ilang pagsusuri sa tula ayon sa elemento. Ang tula ay may tonong malungkot at mapanaghoy na nagpapahayag ng dalamhati ng mga Pilipino sa pagkawala ng kanilang pagkakakilanlan noong panahon ng pananakop. Ngunit ito ay nagtatapos sa diwang puno ng pag-asa. Taglay nito ang tradisyonal na lalabindalawahang sukat o malayang taludturan.
depende sa bersyon na nagbibigay ng ritmo at lalim sa damdamin ng tula. Ang wika ay masining, puno ng simbolismo at diwang makabayan na nagpapatingkad sa tema ng pagdurusa at muling pagbango ng lahi. Makikita rin ang kapangyarihang imahe ng anino, dilim at apoy na nagsisilbing sagisag ng kawalan, pang-aapi at muling pag-asa ng mga Pilipino. Ang persona sa tula ay isang makatang saksi o karaniwang mamamayang Pilipino na nakamasid sa hirap at kalagayan ng kanyang bayan, nagsisilbing tinig ng kolektibong damdamin ng sambayanan. Narito ang mga simbolismo na makikita sa akda. Unang bilang, anino. Nangangahulugan ito ng mga Pilipinong nabubuhay sa takot o tago sa ilalim ng pananakop. Ikalawa, walang mukha. Pagkawala ng pagkakakilanlan at dangal bilang Pilipino. Ikatlo, gabi o dilim. Panahon ng pang-aapi at pananakop. Ikaapat, ningas o apoy. Pag-asa at diwang makabayan na hindi mapapatay. Ikalima, abo. Mga alaala at sugat ng digmaan. Ikatlo ay sa dilim ng gabi. Ang akdang ito ay isang makabayang sanaysay na naglalarawan sa paghihirap ng mga mamamayang Pilipino sa ilalim ng pananakop ng mga Hapon. Inilalarawan ni Gonzalo K. Flores ang madilim na yugto ng bansa, ang gutom, takot at kawalan ng kalayaan na tila walang katapusan. Gayunman, sa kabila ng dilim, isinasalaysay ng akda na ang pag-ibig sa bayan ang naging ilaw at sandigan ng mga Pilipino. Sa bawat pagdurusa, may bahid pa rin ang pag-asa at sa bawat gabi ng pangamba, naroon ang paniniwala na muling sisikat ang araw ng kalayaan. Ang tema ng akdang ito ay paghihirap at sakripisyo ng mga Pilipino sa panahon ng digmaan, pag-asa sa kabila ng kadiliman. Pagmamahal sa bayan bilang ilaw ng pagdurusa, katatagan at pananampalataya sa kalayaan. Narito naman ang mensahe o kaisipan ng akda. Sa sanaysay, inilalarawan ni Flores ang karaniwang mamamayan, ang magsasaka, ina at kabataan na napipilitang mabuhay sa gitna ng takot at kaguluhan. Ang dilim ng gabi ay hindi lamang tumutukoy sa literal na gabi, kundi sa panahon ng pananakop kung saan ang liwanag ng pag-asa ay halos mawala. Gayunman, ipinakita ng akda na sa kabila ng lahat, hindi kailanman naglaho ang apoy ng pag-ibig sa bayan. Ang damdaming makabayan ang nagsilbing gabay sa mga Pilipino upang magtiis, lumaban at maniwalang darating ang bagong umaga. Sa pinakaitim na gabi ng kasaysayan, tanging pag-ibig sa bayan ang ilaw na hindi kailanman namamatay. Ang Pilipinong marunong magmahal sa kanyang bayan ay hindi kailanman tuluyang mawawala sa dilim. Ang tono at estilo naman ng sanaysay ay mapanaghoy, ngunit makapangyarihan, puno ng damdamin at pagmamalasakit. Gumamit si Flores ng masining at talinghagang wika na pinaghalo ang realismo at simbolismo upang mailarawan ang hirap ng bayan. Ang paggamit niya ng metapora ng gabi at liwanag ay nagpapahiwatig ng pagkawala at muling pagsilang, isang tema na laganap sa panitikan ng panahon ng Hapon. Ikaapat, ang aking lahi. Ang akdang ito ay isang tula na pumupuri sa katatagan at kabayanihan ng mga Pilipino. Binibigyang diin ang karangalan ng lahi sa kabila ng pananakop at kahirapan. Ang tema ng akdang ito ay kabayanihan, pagkakakilanlan ng lahi at pagmamalaki sa sariling kultura. Ang estilo ay patula, may ritmo at damdaming makabayan. Gumagamit ng matitingkad na paglalarawan ng lahi.
Ang akdang ito ay may mensaheng makabayan. Hinihikayat ang Pilipino na ipagmalaki at ipagtanggol ang sariling lahi at kultura kahit sa gitna ng banyagang pananakop. Ikalima, Bayan Ko'y Wagas. Isang tula na nagpapahayag ng wagas na pagmamahal sa bayan. Pinapakita rito na ang tunay na pagmamahal ay may kasamang sakripisyo at pagkilos para sa kabutihan ng lahat. Ang tema ng akda ay pag-ibig sa bayan, sakripisyo at katatagan. Ang estilo ng pagsulat sa akdang Bayan Ko'y Wagas ay madamdamin at mapanawagan. Puno ng simbolismo tungkol sa bayan at kalayaan. Ang mensaheng makabayan nito ay hinihikayat ang mamamayan na mahalin at pangalagaan ang bayan, maging handa sa anumang sakripisyo para dito. Ang ika-6 na akda sa tala, ang pamagat ay Pagsikat ng Araw. Ang akdang ito ay isang tula na nagpapakita ng pag-asa sa kabila ng madilim na kalagayan. Ang pagsikat ng araw ay simbolo ng bagong simula, kalayaan at pagbangon ng bayan mula sa kahirapan at pang-aapi. Ang tema ng akdang Pagsikat ng Araw ay pag-asa, muling pagsilang at pagbabago. Ang estilo ng akda ay metaporikal at simboliko, nagbibigay ng inspirasyon. Ang mensaheng makabayan nito ay kahit matagal ang dilim ng kahirapan o pananakop, may liwanag na darating sa pamamagitan ng pagkakaisa at determinasyon. Ika-7, Tinig ng Bayan. Ito ay sanaysay na tumatalakay sa papel ng mga Pilipino bilang tinig ng bayan. Pinapahayag na sa pamamagitan ng panitikan, pagkilos at wika, maipapahayag ng mamamayan ang damdamin at adhikain para sa kalayaan. Ang tema ng akdang ito ay panitikan bilang sandata, pakikibaka ng bayan. Ang estilo naman ng akdang ito ay mapanghikayat, may damdaming makabayan at determinadong panawagan. Ang wika at panitikan ay kasangkapan sa pagpapahayag ng katarungan at pagmamahal sa bayan. Ito ang mensaheng makabayan ng akda na Tinig ng Bayan. Si Gonzalo K. Flores ay isa sa mga manunulat na nagpamalas ng katatagan ng wikang Tagalog sa gitna ng mahigpit na sensura ng mga Hapones. Nakibahagi sa mga samahan ng manunulat na nagtaguyod ng paggamit ng sariling wika bilang paraan ng paglaya sa diwa. Ang kanyang mga akda ay naging inspirasyon ng mga kabataan sa panahong iyon upang ipagpatuloy ang pagsusulat sa sariling wika kahit sa gitna ng kaguluhan. Isa sa mga tumulong sa pagpapalaganap ng tula at maikling kwento bilang mabisang paraan ng pagpapahayag ng damdaming makabayan. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.